Dito namin nakilala ang 52 years old na si Romel, isang jeepney driver. Ako bisan jeepney driver. Bumibiyahe po kami ng Tayuman, Lardizabal. 2000 pa ako nagsimula dito eh. Wala naman kaming ibang alam na hanap buhay, kundi ganito lang. Kaya dito na lang kami nagtiyaga, nagtiis. Nakaagaw ng aming pansin ang extra baggage ni Romel tuwing pumapasada. Ang baby niyang si Riley, na 1 taong gulang pa lang. Wala man kasi ako pag-iiwanan sa bahay eh. Hindi ko po rin pwedeng ipagkatiwala sa iba kasi baka mas delikado pa pagka alam niyo na maraming nangunguwang bata ngayon, baka may biglang mawala. Biyahe na tayo. Tanghali na. Maaga pa lang, hinahanda na ni Romel ang lahat ng kailangan ni baby Riley, kasama ng gatas at diaper. Dito ko siya tinali. Ginawa ako ng doyan dito. Para walang kawala. Ginawa akong duyan para sa anak ko. Para safe siya, hindi siya ano. Marami naman daw natutuwang pasahero. Minsan yung mga pasahero, binibigyan siya ng pagkain. Daming natutuwa sa kanya sa mga pasahero eh. Pag may mga batang kasakay, natutuwa yung bata. May nakakalaro siya sa jeep. At tumatahimik siya. Sabi ko nga, ma'am, buti may mga pasahero na mababait na nakakaunawa sa akin sa ginagawa ko. Pero meron ding mga nababahala. Ang dami kong narinig sa kanila na, asan na yung nanay niyan? Asan na? Ganyan. Hindi lang ako kumikibo. Pero minsan may nagagalit sa akin. Siyempre, hindi ko maiwasan kasi pag sinasaway ko yung bata eh. Lumilikot siya. Kaya pagka nangihingi na lang ako ng pasensya. Pasensya na po kayo. Pag nakita yung bata, mga ganon sila. Mga na-encounter ko sa mga sasakyan, minumura ako, ganon. Pero pinagpapasensya ko lang. Pero pag nakita nila yung bata, tumatahimik na sila, dumidiretso. Buti na lang daw, nakaalalay sa kanya ang mga kapwa driver. Maayos din daw kasing makitungo sa kanila si Romel. Napakabuti po niyang kaibigan. Mula sa pulpo nung magkasama kami. Hindi ho siya naging malakit sa pilahan. Sumusunod siya kung ano yung batas na pinatutupad ng samahan. Saka wala ho siyang naging problema sa amin. Kung may tutulong lang ho ako, tutulong po ako. Kaya lang, yung kinikita ko rin, sapat lang din sa mga anak ko. Pag-uwi sa bahay, nagiging tigasin si Romel. Tigasaing, tigalinis, tigalaba, at tigagawa ng lahat ng iba pang mga gawain. Pag gumarahin na kami dito, pag umuwi ako sa bahay, dala-dala ko na yung gatas, bibili ng 1 kilong bigas sa ulam. Kada garahe ko, ganun ang ginagawa ko. Diaper, para hindi siya maubusan ng gatas. Tuwing Huwebes ako naglalaba, tingkoding. At maglilinis ng bahay, ganun. Sa lahat ng ito, saksi ang mga kapitbahay. Mabait na ama po siya. Kasi siya lahat nag-aasikaso sa anak niya. Lalo yung maliit niya, simula ng pagkapanganak siya na nag-ano. Pag umagay, gising niya, bit-bit niyang bata. May dala siyang bag, sa bata, magdadrive siya sa jeep. Yung anak niyang babae, nag-aaral yun sa Ligarda. Yun. Tapos pag gabi, uwi niya, yung anak naman na magbantay, babalik siya drive. Ayun, biiwanan mo na yung mga anak niya o gatas, pagkain nila, ganun. Yun lang yan, nakakaawa nga yan siya. Hindi raw bago kay Romel ang ganitong setup. Maging ang panganay niyang si Camille na ngayon 11 years old na. Ilang buwan din niyang isinama noon sa pamamasada. Hindi naman po kasi iba sa kanya kasi si Camille lumaliit, ganun din ang ginawa ko sa kanya eh. Yung 2 anak ko, dalas niya lahat sa biyahe, puro ganun ang ginawa ko. Kasi yung mama niya, minsan nagtatrabaho. Alam ng lahat ng driver dito, ganyan lahat ang ginagawa ko. Si Camille, mga ano lang, siguro mga kalahating taong ko lang siguro kasama sa biyahe. Kasi hindi ko na pinagtrabaho yung mama niyan eh. Naawa na ako sa bata kasi babae. Proud na proud po ako kay Papa kasi po nakakaya niya po lahat ng mga sakripisyo na ginagawa niya sa amin. Pero nasaan nga ba kasi ang ilaw ng kanilang tahanan? Ayun nga ma'am,
apply ng ibang bansa para makatulong sa pambagastusin sa bahay. Sakto lang, pambayad sa bahay. Tubig, ilaw. Pang-allowance ng 2 bata. Kasi actually ma'am, may 2 siyang anak sa sa iba eh. Lahat ng pinapadala niya, binabudget ko lang. Aminado si Romel, hindi ito madali. Dati hindi naman siya ganong malikot sa duyan eh. Itong tumatagal, nagiging malikot na. Dahil gawa nga ng ang dami niyang nakikita sa daan, kaya malikot na siya ngayon sa duyan. Nahihirapan nga rin ako minsan kasi minsan yung bata, apakahirap sawayin ngayon. Minsan umakit doon sa kesa, may nagduduyan, nasa duyan eh. Nahihirap ako sawayin, ano ko na natansya ko yung balansi ko sa kalsada, baka mamaya biglang humawak sa manibela, kasagi ako ng sasakyan. Yun ang iniiwasan ko, ma'am eh. Kaya minsan, ma'am, pag bumibiyahe ko, ang ginagawa ko para hindi siya makulit, binibilihan ko siya ng mga chicherya, o kaya tinapay, ganun. Tahimik lang siya minsan pag may kinakain siya. Naaawa rin daw siya sa kanyang bunso dahil tila na obliga itong sumama sa kanya sa pamamasada. Nararamdaman ko rin kasi yung bata napapagod din sa biyahe. Minsan nararamdaman mo ayaw na sumama sa biyahe. Nakikita niya yung mga bata na masasaya sa labas. Gusto niya rin maglaro. Pero wala akong magagawa kasi diyan lang kami kumukuha ng namin. Sabi ko nga sa anak ko pagpasensya muna, ito lang buhay natin. Yan lang kaya ko ibigay. Pero lahat ng sakripisyo tinitiis ni Romel dahil ang kanyang misis na si Melanie kailangang magtrabaho sa abroad. Nandito ako ngayon sa bansa ng Kingdom of Saudi Arabia. Nagtatrabaho ako bilang kasambahay dito, DH. Mababa lang din kasi ang sweldo dyan kumpara dito. Mababa din naman ang sweldo ko dito. Kaya lang, kumpara naman, ikukumpara yung sweldo ko sa sweldo dyan sa Pilipinas. Hindi kayang i-afford yung mga bayarin. Nung una, nagdadalawang isip din si Romel dahil maliliit pa ang mga bata. Pero kulang na kulang daw kasi ang kanyang kita sa pamamasada. Personal na desisyon din daw ni na Romel at Melanie na huwag kumuha ng ibang mag-aalaga sa mga bata. Ayaw din ng asawa ko na paalagaan sa iba eh. Kasi sabi niya baka daw lumayo ang loob ng bata sa amin kapag pinaalagaan ko sa iba. Kaya ako na lang ang nagtiis na mag-isama-sama sa biyahe. Ang panganay namang anak na si Camille, bagamat ramdam ang hirap ng kanilang pamumuhay, nagpapasalamat sa sakripisyo ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ama. Pa, thank you sa mga ginawa mo sa amin ni Riley. Kahit alam ko nahihirapan ka na. Di ko masabi sa'yo to, pero mahal na mahal kita pa. Thank you sa mga sakripisyo mo na ginawa sa amin 2 ni Riley. Sa kabila ng lahat, batid nating baka naapektuhan ang kalusugan ni Baby Riley dahil sa araw-araw na pagsama sa kanyang ama sa jeep. Kaya naman, minabuti na rin nating ipa-check up ang kanyang bunso sa doktor. Na-admit siya doon for 1 month dahil may pneumonia. At nasabihan yung father o yung mga magulang na lumalaki yung puso niya. Based po sa examination namin, una pinakinggan namin yung puso niya. Wala po kaming narinig na abnormal na heart sounds. Tapos tinudi echo namin siya, no? Ito ay ultrasound sa puso. At ang magandang balita, wala kami nakitang problema sa puso niya, no? Normal yung heart size, walang enlargement, at higit sa lahat, wala kami nakitang congenital or structural heart defect. Pag ikaw sumakay ng jeep, expose ka sa pollution, na-expose ka rin sa mga pasahero. Pwede siyang mahawa ng sakit kung meron dong may ubot-sipon. Pwede rin siya magkaroon ng hika o allergy sa mga nalalanghap niya. So, talagang health risk, lalo na sa mga batang halos 1 taong gulang pa lang. Para magkaroon ng isang healthy development, ang isang baby o toddler, kailangan sila ay na-expose sa isang nurturing, secured, at predictable environment or predictive environment. So pag sinabi natin secure, dapat yung environment ito ay ligtas at malayo sa pagbibigay ng overstimulation
o mga matinding stress tulad ng matinding ingay, matinding init, ganong klase ng environment. Pangalawa, pag sinabi nating predictive, ibig sabihin yung environment ay may kakayahan na makapag-establish ang bata ng kanyang daily routine. Tulad halimbawa, dapat yung environment may kakayahan na makapagbigay ng tamang tulog, tamang oras ng kain, o kaya naman may enough o sapat na espasyo para ma-explore niya yung tinatawag nating play or playtime. Pangatlo, kailangan merong nurturing environment. So, ibig sabihin, yung environment ay nag-aalaw sa magulang na makapag-establish or makapagbigay ng emotional support. Ipinaalaala rin natin sa mag-asawa na kung tutuusin, may pwede silang pananagutan, partikular sa Republic Act No. 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act. Sa ilalim ng RA 11229, Section 5 ay pinagbabawal ang bata na ang edad ay 12 o below na paupuin o umupo sa harapan ng anumang sasakyan. Pwera na lamang kung ang kanyang tangkad ay 4'11 o pataas. Maaaring maparusahan ang driver nang papagbayarin siya ng multa o di kaya ay maaaring masuspindi ang kanyang lisensya sa loob ng 1 taon. Sa ilalim ng RA 7610 as amended, Section 10 nito ay pinagbabawal din ang sinuman na maisadlak o isadlak ang isang bata sa mga mapipiligrong kondisyon na kung saan naaapektuhan o maaaring maapektuhan ang kanilang child development. Ang sino mang lalabag sa batas na ito ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong na hindi bababa ng 6 years and 1 day. Naniniwala ang DSWD na ang best interest ng bata ay lumaki kasama yung kanyang biological parent. Napakahalaga po yun sa development ng isang bata. Kaya hindi po natin inilalayo yung pong kanyang anak. Maliban na lamang kung merong abuso na ginagawa doon sa bata. Pero kung nakikita naman natin na ito ay isinasagawa yung pagsasama ng ama sa kanyang anak sa pamamasada ay dahil sa kawalan lamang po ng mapag-iiwanan, talagang kailangan din niya na maghanap buhay. Nung bumisita yung ating mga staff, merong financial assistance na ibinahagi dahil during the course of the interview, nung binisita nga sila ng social workers, nalaman natin kung magkano yung kinikita o yung pinapadalang remittance nung kanyang asawa. Kung babayad pa po kasi, wala na rin matitira sa sahod ko. Ngayon naman, kung wala din naman po kasi talagang mapapag-iwanan ng bata, bukod talagang kami lang po talagang dalawa mag-asawa nagtutulungan po sa ngayon dahil po ang mga anak ko mga nag-aaral pa rin po. Makaipon lang talaga ako. Plano ko bumili ng motor para kahit nasa yan ako sa Pilipinas, meron ako inaasahan na trabaho na matibay-tibay. Sir Rafi, maraming salamat po sa binigay niyo sa aming tulong. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Rafi, sa binigay niyo. Malaking tulong na po yan sa amin. Kahit pa paano, hindi na po kami bibili sa labas. Kasabay ng ating pagtulong sa mag-anak, ang kanilang pagtitiyak na mas mahalaga ang mabuti ang mga bata.